guys, good evening. Ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang mangga. Ano ba ang mangga? Kaya, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay isubscribe mo na ako at hit the notification bell para ma-update kayo sa latest video. So, ang mangga ay mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidant. Ito ay nauugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ng mga potensyal na anti-cancer effects, pati na rin ang pinakahusay na immunity at digestive at kalusugan ng mata. Pinakamaganda sa lahat, ito ay masarap at madaling idagdag sa iyong diet bilang mga smoothies at marami pang pagkain. Ano ang 7 benepisyo ng mangga sa kalusugan? Una, puno ng nutrisyon. Mayroong higit sa 100 iba't ibang uri ng polyphenols na nakapaloob sa laman, balat at maging sa buto ng mangga, kaya naman maraming tao ang tumatangkilik nito. Ang mga polyphenol ay ang mga bahagi ng mga halaman na nagsisilbing bilang mga antioxidant upang protektahan ang iyong katawan. So, ang pangalawa ay ang calorie efficient. Ang isang buong mangga ay may 202 calories. At ang bawat serving ay fat, sodium at cholesterol free. Bukod pa rito, mayroon din itong low calorie count. Samantalang ang sariwang mangga naman ay ang napakahabang calorie density o kung gaano kaunti ang mga calorie sa isang particular na halaga ng pagkain na may mga 100 calories lamang sa isang tasa ng prutas. Ipinapahiwatig ng isang pag-aaral na ang pagkain ng sariwang prutas tulad ng mangga sa simula ng meal ay maaaring makaiwas sa labis na pagkain or overeating. Ito ay marahil karamihan sa mga sariwang prutas at gulay ay may mababang calorie density. Gayunpaman, tandaan na maaaring hindi ito ang kaso para sa mga dried mango. Ang mga ito ay may mataas na calorie density at 510 calories sa isang tasa or 160 grams. Maaaring irekomenda ang katamtamang pagkain ng dried mango dahil sa mataas na calorie density at nilalaman na asukal. Ito ay kahit na mayaman pa rin ito sa mga nutrisyon tulad ng mga bitamina, mineral at antioxidant. Ang pangatlo, tumutulong sa pag-iwas sa diabetes. Ang sariwang mangga ay mayroong medyo mataas na natural na asukal kumpara sa iba pang sariwang prutas. Ito ay naglalaman ng higit sa 2.2 gramo bawat tasa, ngunit mayroon pa rin kalakip na benepisyo ng mangga sa kalusugan. Ito ay lalo na para sa mga taong sinusubukang kontrolin ang blood sugar dahil mayroon itong mababang GI at naglalaman ng fiber at mga antioxidant na maaaring makatulong na mabawasan ang mga blood sugar spikes. Maaari mong isipin na ang nagsisikap na magbawas ng kanilang sugar intake o ang mga mayroong metabolic problems tulad ng diabetes ay maaaring mag-alala patungkol dito. Ngunit, walang ebidensya na ang pagkain ng sariwang mangga ay nagdudulot ng diabetes. Bukod pa rito, wala ring impormasyon na nagsasabing mapanganib ang mga ito para sa mga may sakit na. Sa katunayan, maraming mga pag-aaral ang nakaugnay sa pagkonsumo ng mas sariwang prutas at pangkalahatang pagbabawas ng panganib sa diabetes. Ilang mga pag-aaral ay particular na kumilatis sa koneksyon sa pagitan ng sariwang mangga at diabetes. Natuklasan din ng isa pang kamakailang pag-aaral na ang pagkain ng mga prutas at gulay na mataas sa vitamin C at carotenoids ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagsisimula sa pagkaroon ng diabetes. Gayunpaman, kung kumain ka na masyadong maraming mangga ng sabay-sabay, ang mataas na natural sugar content nito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng iyong blood sugar levels. Dahil dito, inirekomenda pa rin ang sapat lamang na pagkain ng mangga. Ito ay nangangahulugang hindi dapat ito higit sa isang tasa or 165 grams kada pagkain. Isa pang benepisyo ng mangga sa kalusugan ay ang kakayahan nitong makatulong kasama ng iba pang mga pagkain mataas sa fiber at protina upang maiwasan ang pagtaas ng blood sugar.
Ang apat ay mayaman sa mga kapaki-pakinabang na plant chemicals. Ang mga macronutrients tulad ng carbohydrates, proteins, amino acids, lipids, fatty at organic acids. At ang micronutrients naman na makukuha ay vitamins at minerals. At phytochemicals or tinatawag nating phenolic, polyphenol, pigments at volatile constituents ay ang iba't ibang kategorya ng mga bahagi ng mangga. Ang mangga ay mayaman sa polyphenols. Ito ang mga plant compounds na nagsisilbing antioxidant upang protektahan ang iyong katawan. Ang laman, balat at buto ng prutas na ito ay naglalaman ng mahigit 100 iba't ibang uri or dagdag pa nito, mahalaga rin ang mga antioxidant dahil pinoprotektahan nila ang iyong mga cells mula sa free radicals. At alam naman ng nakararami na ang mga ito ay highly reactive substances na maaaring makapinsala sa kanila. Ang mga free radical damage ay konektado sa mga pag-aaral ng sintomas ng pagtanda at malalang sakit. At sa panglima ay pinapabuti ang immune system. Isa pang benepisyo ng mangga sa kalusugan ay itinuturing itong magandang pinagmumulan ng mga nutrisyon na nagpapalakas ng immune system. Ang tasa or 165 grams nito ay naglalaman ng 10% ng daily recommended amount ng vitamin A. Ang naturang bitamina ay kinakailangan para sa isang malakas na immune system na siyang konektado rin sa mga mataas na panganib ng impeksyon. At ang pang-anim ay itinataguyod ang kalusugan ng puso. Maraming benepisyo ng mangga sa kalusugan ang nakapaloob sa mga nutrisyong ito. Isa na rito ang para sa kalagayan ng puso. Halimbawa, naglalaman ito ng magnesium at potassium na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Tumutulong din ang dalawang ito sa iyong mga daluyan ng dugo na nakapagpahinga, dahilan naman upang mapababa ang presyon ng dugo. At ang pangpito, itinataguyod ang kalusugan ng mata. Tumutulong din ang mga napag-usapang mga mineral para sa kalusugan ng mata. Ang mga antioxidant, lutein at zeaxanthin ay dalawang mahahalagang elemento na matatagpuan sa mangga. Ang dalawang antioxidant na ito ay lumilitaw na nagbibigay ng proteksyon sa iyong mga mata mula sa nakapinsalang blue light, habang gumagana rin ito bilang natural skin sa loob ng retina. At yun lang po ang ating mangga na mga trivia tungkol kung ano ang makukuha natin sa prutas na mangga. Kaya guys, kung kayo ay may mangga, ay ugaliin pa rin natin kumain ng prutas pero sa daily recommended na amount lamang kung may mga sakit na kayo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay isubscribe mo na ako at hit the notification bell para updated kayo sa susunod na video. At yun na po, at maraming salamat sa panonood!